Sa mga nag-request na gawan ko doon ng full video yung paggawa ko ng bamboo chair, bali ito na pala yung full video niya. Before yan, ito pala yung mga karanasan ko dito pag putol ng bayog na kawayan. Naka-encounter rin ako dito na hinabol pala ako ng lapini kung tawagin sa amin. Kung ginagat pala ko dyan sa mata. So ganyan yung kanilang bayo, napakalaki. At saka syempre para maputol ko yan at saka yun ako kagatin, sinunog ko na pala yan para iwas na talaga na makagat pa ng lapinig na yan. Dahil ito pala yung mga bayog na ginagamit namin sa paggawa. Bali, pinabalatan ko na ito sa aking pamangkin at saka pagkatapos nito, nilinisan ko na din siya. Ayan, binapping ko na para matanggal yung mga part niya dyan na kung tawagin sa amin yung buko ng kawayan para mas malinis talaga siya. Para mas malinis talaga siyang tingnan. Pagkatapos, lalagyan siya ng guide para kung sunugin ko siya, hindi talaga lalampas yung mga ilalagay ko dito na sunog na design, para yung mga part niya lang talaga na susunugin ko yung malalagyan siya. So bali ganito lang mga proseso ko dito sa paggawa para maging black and brown na pala yung kanyang kulay. Bali ito na pala yung kanyang resulta pag malagyan siya ng sunog design. Pagkatapos pala yan, kailangan ko na magbutas-butas dito para ma-symbol ko na siya. So ang ginagamit ko pala dito, ang tawag pala sa amin yan, lugit, para mabutasan siya. So ganito lang mga boss ang tirada namin dito. So mahirap ditong butasan dahil napakakapal ito na uri na kawayan, pero mas maganda lang ito mga boss dahil matibay ito na uri na kawayan. Tsaka sa nagtatanong pala dyan kung binubukbok ito, lahat naman ng kawayan na binubukbok, pero itong uri na kawayan na ito hindi siya masyadong binubukbok. At tsaka may napapansinin ako dito mga bukbok, pero hindi naman siya talagang totally na nilalapitan talaga siya ng bukbok dahil nahirapan yung bukbok din dito na butasan ito dahil napakatigas ito na uri na kawayan. Lalo pag matanda yung gagamitin mga boss, hindi siya talaga mabubukbok, pero kung mga bata pa talaga siya, siguradong mabubukbok yan. Pero pag sigurado talaga siya na hindi siya bubukbukin, so lagyan talaga yun siya ng treatment talaga na sulignum or ano yung mga treatment talaga dyan na pang iwas bukbok talaga mga boss. So ganito na pala yung kanyang resulta. So ang ginamit ko naman dito sa kanya na kanyang pang dingding, pang sahig, so kawayan din ito mga boss. Itong kawayan na ito yung kawayan na may tinik. Ito din kasi yung uri ng kawayan na hindi masyadong binubukbok. At saka before mo ito gawin na pang sahig or pang dingding niya, kailangan talagang patuyuin siya mga boss para mas matibay talaga siya. Pala itong ginagamit ko na kanyang pang sahig, kaya na tuyong-tuyo na talaga ito siya kasi ito yung gusto ko talaga na gagawin na talaga siya, yung tuyo na talaga siya para hindi na ito siya lapitan ng mga bukbok. Kaya yung mga diskarte mga boss, kasi pag ginawa mo ito na hindi pa siya natuyo, siguradong lalapitan ito siya ng bukbok at saka madali siyang masira. So ganito lang pala yung mga proseso ko dito sa paggawa ng kanyang design. So nilagyan ko muna yan ng marking para pag sunugin ko naman siya, yung mga part niya lang talaga dyan yung masusunog. So ganito lang yung mga tirada ko dyan. Pagkatapos yan, nilagay ko na yan siya gamit yung pako. So hindi lang pako yung nilagay ko dyan mga boss, kailangan ko din siyang lagyan ng, ang tawag sa amin dito, uway. Talian ko yan siya ng uway tulad nito mga boss. So tinalian ko siya para yung part dyan ng kanyang pako, pag umupo ka hindi talaga mabubutas yung short. So bali ito na pala yung kanyang resulta. O pagkatapos yan mga boss, so kailangan mo lang asimbulin. Ang ginagamit ko naman dito para ma-asimbol siya, ginagamitan lang namin ito ng bolt kasi ito yung pinakamaganda kasi na gamitin para mas maigpit talaga yung pagka-asimbol nito. Bali ganito lang pala yung pag-asimbol nito mga boss. Ayan, napakahirap din pala mga boss mag-voice over, kaya minsan hindi na ako gumagawa ng long video dahil nahihirapan ako mag-voice over. Kaya panoorin nyo lang ginagawa ko dyan mga boss kung paano yung proseso dyan para kung gusto nyo gumawa, ganito lang yung paggawa dyan. Itong ginagawa ko, bali pang sarili naman ito kaya pinagandahan ko na lang din. Pero kung mga normal lang talaga na design, so madali lang siyang gawin. Ito lang yung talaga yung pinakamahirap, yung mga may mga design tulad nitong ginawa ko. Buti na lang andito yung aking uncle na tumatambay para makita niya kung paano ako mag-asimbol. Tsaka tinutulong-tulungan niya ako mga boss na hawakan itong upuan para ma-asimbol ko siya. So ganito lang mga tirada dyan. Nilagyan ko na ito siya ng kanyang bolt para mapahigpit na yan siya. At saka lagyan lang din siya ng brace. Ito pala yung inilagay namin na brace para dagdag tibay at saka hindi magalaw-galaw talaga yung upuan. Para fix na fix talaga mga boss. Napakasulit talaga dito pag malagyan mo ng ganito na kanyang brace. Kahit magastos man ito sa bolt, ang importante dyan matibay talaga siya para pang matagalan na talaga yung paggamit ng mga ganitong upuan. Marami din yung uri na paggawa dito ng ganitong uri ng mga upuan. So itong amin kasi parang upgrade na din siya, di-bolt na din ito para pang matagalan na din siya at matibay. Ang gagawin ko naman dito yung kanyang sandalan. So ganito lang talaga yung paggawa dito. Kailangan mo naman magbutas-butas. So pahirapan din yung pagbutas yan mga boss dahil tuyo na talaga itong ginamit ko na bamboo. Tsaka mahirap din talaga siyang butasan. So kailangan mo din mag-ingat kasi minsan pag kunting pagkakamali mo lang dyan, pwedeng masugatan yung paa. Pero kung expert ka na mga boss at nasanay ka na din mga boss, masasanay ka na din masugatan. Charot lang. So wala talagang trabaho talaga mga boss na madali. Kailangan mo talagang paghirapan yung mga ganito para magawan mo talaga ng magandang design. At saka patuloy lang talaga sa paggawa-gawa. Pag gusto talaga natin gawin mga boss, gawin talaga natin. Kasi minsan yung pumipigil talaga sa atin dito yung ating takot. Pero pag natatakot ka mga boss, naku, hindi mo talaga magagawa. Bago ko dito na master na gumawa ng mga ganitong uri ng mga design. So marami din mga pagsubok yung naranasan ko dito mga boss. May nasugatan pa ako. So halos ng dami
talaga mga boss na malalaking sugat. So pero pagdating ng panahon mga boss na nasasanay ka, masasabi mo na lang talaga na wala ka na talagang takot. At saka parang pagsubok na rin mga boss na habang nasusugatan ka, gumagaling ka talaga sa paggawa. At saka nagiging expert ka na umiwas para hindi ka na masugatan. Pero kahit ano talaga na expert mo dito mga boss, may mga pagkataon talaga na masugatan ka din muli. Pero nasasanay ka na lang din. Ito naman pala yung gagawin ko, kanyang dingding mga boss. Bali balat ito siya ng kawayan. Ayan, nagpaitim na din ako dito ng balat ng kawayan para magawan ko siya ng design. So ganyan lang pala mga diskarte ko dito sa paggawa. So napakahirap din itong gawin mga boss. Napaka-proseso lang din ito ng gawin. Kailangan mo talaga dito ng patient. Kahit kung tingnan nyo ito, napakadali lang siyang gawin. Pero kailangan mo talaga dito ng time para magawa ito. Ito na pala yung kanyang resulta. Kaya kung gusto nyo gawin mga boss, kaya nyo ito mga boss. Kailangan nyo lang ito ng practice. Pag masasanay kayo na ito mga boss, parang wala na lang ito sa inyo mga boss. Napakadali na lang itong gawin. Ang ginagamit ko pala ito pang slice itong sander mga boss. Bali cutting disc lang. So at saka para malagay siya dito at para magawan siya ng kanyang frame. So balang tawag pala namin dyan mga boss, sa nipa kung tawagin sa amin yung kanyang frame na yan. Ang ginagamit din namin dyan yung kawayan. So ganyan lang yung aming proseso sa paggawa. So kailangan lang ng sander dyan mga boss. Itong sander kasi mga boss, napakaganda itong gamitin para malinis talaga siyang tingnan. So bali ito na kanyang resulta at saka nasimbolo ko na din ito para matapos ko na din ito. Bali 6-seater pala ito siya na upuan. So ganito lang din yung pag-assemble dyan, yung kanyang sandalan. At ginamitan ko lang din siya ng bolt at saka hinigpitan lang din mga boss. Bali ganyan na yung kanyang resulta. Paigpitin ko lang ito at saka putulin yung mga dulo ng bolt para mas maganda talaga siyang tingnan. Before ko pala siyang nilagyan ng top coat, hinigpitan ko muna yung bolt para mas matibay na talaga siya at saka fix na talaga yung pagkalagay ng kanyang bolt. Ito lang yung pinakamaganda kasi sa bamboo, basta di-bolt siya, matibay talaga siya. Kasi may posibilidad dito na gumalaw-galaw, kailangan mo lang paigpitan yung bolt. At saka tinanggal ko na din yung mga sobra ng bolt, mas malinis na talaga siyang tingnan at saka iwas disgrasya. Pagkatapos pala nilinisan ko na ito ng basang trapo para matanggal yung mga itim-itim niya, para paglagay ko ng top coat, mas maganda na talaga yung pagkalagay, hindi na talaga kakalat yung mga itim-itim na nilagay ko dyan na sinunog-sunog. So bali ganito lang pala yung mga proseso ko dito para matapos na ito. Ayan, para malagay ko na din sa bahay para komportable na talaga yung pagkain sa loob ng bahay dahil wala talagang upuan. So ngayon meron ng upuan kasi matagal lang ito na pinapagawa sa akin ni ate. Bali ito na pala yung kanyang resulta. So ayan na pala siya, nalagay namin sa loob. Hindi ko na pala ito ginawaan ng lamisa na bamboo kasi ang gagawin ko dito yung driftwood na misa para mas maganda siyang tingnan. Para masubukan ko ang kombinasyon ng bamboo and driftwood art design na misa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.